Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Johnny the Bagger po ang inyong abang lingkod. Sabi rito ay Marcos admin rushes to borrow 1 trillion in first quarter as global risks rise. Ibig sabihin, ganun po kaaga na pinaghandaan ng gobyerno. Let's admit, hindi mayaman ang Pilipinas. Ang dami nating pagkakautang, baon tayo sa utang. Diba? Lahat ng mga nagdaang administrasyon, nag-contribution na ng mga kanya-kanyang mga utang na naiwan nila at na yun na nga na mana-mana, 'di ba? Now, nagkaroon pa tayo ng krisis ngayon sa petrolyo. Sabi nga rito ng ADB, yan ng ADB. Kinumpirma raw po ng ADB, yung Asian Development Bank, na ang Pilipinas daw po ay kabilang sa may pinaka-comprehensive policy, no, sa pagtugon o pagharap sa problema dito po sa global oil shock. Alright? Oh. Ngayon, di ba nagkaroon ng bigayan ng ayuda? May pambigay tayo, nakapangutang ang gobyerno. Oh. Ngayon, nagkaroon po tayo ng mga bigayan ng ayuda. Ito ngayon, natuklasan po ng LTFRB. Ang nakalagay diyan, meron daw pong, pinagpapaliwanag daw yung 21 na transport network company dahil sa sobra-sobrang bilang ng benepisyaryo ng fuel subsidy. Alam niyo na libo ho yung natuklasan nila, ha? Oh. Nasa ilan yung nakuha nila diyan? 230,000 ghost drivers in fuel subsidy. Okay? So baka ibintang pa yan sa gobyerno, hindi ho gobyerno nag-provide. Ang TNVS po ang may problema. No, yung listahan nila, dapat yan updated yan. Ha? 'Di ba? Baka naman updated pero sadyang ni ghost. Baka ang akala nila ibibigay ang ayuda, magkano yan? 1 trillion din po yan. Oh. 'Di ba? 1 trillion 150 million pesos din po ang kabuuan yan. Kunting pa 5,000 pesos ang ipinamimigay. Kung idadaan sa kanila yan, putragis. Etong mga TNVS na ito, 21 sila, paldo maghahati-hati sila. So nabuking po sila, natuklasan sila diyan, no? Ngayon, eto ho mas magiging number 1 pa ho, mas magiging talagang pinakamaganda kung ito po ang nagawa ng gobyerno natin. Hindi ako nagmamarunong. Okay? Sana yun pong mga ayuda na ibinigay, no, doon sa mga akala nila ay affected, no, ng problema na to sa langis. Dahil nagtaasan ng presyo ng petrolyo, 'di ba? So ang kasabay nito, o kabuntot nito, pagtataas ng mga presyo ng ilang mga bilihin. So pahirap, pabigat sa bayan. Now, ang kapansin-pansin, sabi nila, mabagal daw po si PBBM. Kasi tinatansya niya, kinitimbang niya. 'Di ba? Hindi naman kasi pwedeng biglaan na lang. Actually, ito pong naging krisis na ito po ay pinakamatindi kumpara sa dalawang krisis noong 1970s na dumaan sa panahon ng tatay niya kung hindi nagkakamali. Mas matindi ito. Sabi nga combined ang perwisyo nito. Pero maganda ang handling na ginawa ng gobyerno. Oh. Ngayon, pinakamaganda sana kung ang ginawa nila ay lahat po ng bilyones na yan, lalo na itong inutang natin na 1 trillion. Kung yan po ay ginamit nila sana, binuhay nila yung Oil Price Stabilization Fund, yung OPSF. 'Di ba? Magkano lamang po ang gagastusin nila para i-subsidize yung presyo na dapat ipasa sa taong bayan. 'Di ba? Ang naging problema natin ito dahil po sa sa nakaraang administrasyon, hindi kay Duterte, no? Yung oil deregulation law, parang time yata to ni Ramos, tama ba? Oh.
Kasi estudyante ako no na tinututulan namin ito bilang mga aktivista sa UE na no to oil deregulation law. Bakit? Kasi nga po magiging market driven. Kung mga buwaya, kung merong kartel, at nung pong panahon na yon, putok na putok talaga ang balita na tungkol sa oil cartel dito sa Pilipinas. Yung mga taga Petron, Caltex, Shell, yung mga major three players na yan, sila-sila lang ang nagko-control. So, mas mainam, kako, total, nandyan na yung oil deregulation law na yan. Diba? Na kung saan ang epekto po niyaan ay wala ng kontrol ang gobyerno sa presyo ng langis. Nabalita pa lamang na nagtaas ng presyo sa world market, ang nangyari dito, dapat 2 weeks, 2 months pa. Kasi lagi pong may 2 months tayong buffer stock eh. Dapat 2 months pa sila magtataas. Right? So kumbaga wala nang crisis kung sakali, natapos na yung gulo, wala nang crisis, doon natin mararamdaman na may increase tayo ng presyo. Kasi ito yung binili namin nung panahon ng may giyera, ang mahal-mahal. Kumbaga nakapila yan eh. First in, first out. FIFO. Di ba? First in, first out. So ganun yung mangyayari. No? So pagka ganun kasi mga kabayan, mapaghahandaan ng gobyerno natin na, teka, yung itataas ninyo, saluhin na namin. Hindi ho eh. Ang nangyari, binabase nila ang increase pala sa yung do sa Singapore-based yung replenishment cost. Lagi pinaganda pa replenishment cost. Pero again, that's immoral na magtaas sila ng presyo, 'di ba? Na nakadepende sa balita pa lang, sa alingaw-ngaw pa lang ng balita. And again, wala tayong magagawa. Nandiyan na yan. So pinakamaganda rito sana kung ginawa ng gobyerno ay binuhay yung ginawa ng tatay niya, yung oil price stabilization fund. Nang sa ganon, pagka nagkaroon ng problema ulit, tumataas ang presyo ng langis sa merkado, hindi po mararamdaman ng taong bayan agad-agad ang impact nito. Kasi meron tayong buffer fund. Yes, sinusunod nila yung MAPS. Thank you, BG Cans. Oh. 'Di ba? Yun ang maganda. Nabanggit ko na to dati. So mangyayari po rito, ito, lahat ng mga Pilipino makikinabang. Paano ko nasabing lahat makikinabang? Kasi tignan nyo, yung binigyan ng tagli 5,000, di ba? Ang mangyayari, maraming kababayan ang hindi nakatanggap. Yung mga drivers, riders, sila yung mga nakatanggap. Di ba? Yung mga pinagkakakitaan nila ay nakadepende talaga sa manibela, sa petrolyo. Di ba? So paano naman yung mga iba yung mga trabaho? Di ba? Wala. Di ba? Walang natanggap. Oh. So kung yan po ay ginawang subsidy, wala po tayong oil price hike, 'di ba? Walang magrarally, walang titigil sa pasada, 'di ba? Walang iiyak na mga matatanda na hindi na kumikita. Oh. 'Di ba? Yun ang maganda sana kung nagawa nila 'yon. So ang problema dito, ang pag-manage na ginawa ho nila is purely political. Pleasing the voters. Masyado nilang tinarget na ma-please ang taong bayan. 'Di ba? Well, this is actually way better than Duterte's handling. Noong 2020, 2020, that's my 2020, nagkaroon po ng yung giyera ng Russia-Ukraine. Hanggang ngayon, meron pa. It's more than 5 years already. Problema ang petrolyo. Di ba? Tumaas yung presyo ng langis. Ang tugon ni Tatay Digong, nako po, ay you can crucify me. Pero wala talaga tayong magawa dyan sa langis. He was right because of the oil deregulation law. Pero kung isubsidy niya sana, 'di ba? Hindi niya ginawa.
Oh, may pera, 'di ba? Mangutang sa Asian Development Bank para sana buhayin natin o kung ayaw niya naman ng Oil Price Stabilization Fund, bahala siyang gumamit ng kung anong termino o pangalan, pero ang purpose, saluhin ang presyo na itataas ng langis para hindi ito magdulot ng pahirap sa taong bayan. 'Di ba? Alam nyo, isa pa hong pinakamaganda na gawin dito ay, alam nyo kung ano? No? Magkaroon tayo ng malaking bodega ng langis na aabot po ng at least sa simula is good for 6 months. Then later on, 'di ba, construct for another 6 months na bodega at dapat laging merong regular replenishment ng krudo. Oh. Ngayon, since si Petron, meron siyang refinery, 'di ba? So si Petron bibili na, i-require sa kanila, if you wish to continue your business, then bibili kayo ng langis sa gobyerno ng Pilipinas. Ang mag-aangkat nito ay ang PNOC. 'Di ba? Sisiguraduhin ng PNOC dapat na mura yung mapagkukunan ng langis. Oh. Pwede tayong mamili because we have something to leverage sa US. Napakalaki po. Kung titimbangin natin ito, ito yung EDCA sites at saka ito yung kalayaan ng Pilipinas na bumili ng petroleum, ng krudo sa kahit sinong mapusuan nilang bilhin nang hindi tayo sinasanksyon ng US. Alam niyo ho, napakagaang lang ito ng balahibo ng ibon kumpara sa bigat kung tatablahin natin sila sa EDCA sites. 'Di ba? Kasi kapag sinabi ng Pangulo natin na, well, ayoko na, exit na kami rito sa Visiting Forces Agreement. Kinokontrol nyo lang din naman kami. Hindi nyo naman kami sinusuplayan ng langis na mura. Naghihirap pa din kami. Pati kami pinipirwisyo ng inyong sanction. Well, magkanya-kanya tayo. Hindi ho papayag ang US na mawala ang Pilipinas sa kanila sapagkat tayo po ang kabilang doon sa second layer of imaginary defense wall nila. Ang first layer kasi, ang South Korea, Japan, Taiwan. So tayo ngayon ang nasa second layer. At tayo ang pinaka-gateway nila patungo dyan sa South China Sea. Sabi nga po sa inyo, sa geopolitics, kung sino ang makakontrol ng South China Sea, may laban sa China, meron na po siyang 80 to 90% winnability or 85% winnability. Oh. 'Di ba? Meron tayong ganoon, dapat matutunan ng ating gobyerno how to leverage. Paano makipagbardagulan, makipagtakutan. 'Di ba? Ganoon. Maganda sana kung 'yun ang nagawa ng ating pamahalaan. So ano-ano ba 'yon? Just to wrap up, nagkaroon tayo ng initial yung defense island chain. Thank you, Dens. Yan, alam niyo galing. So, again, going back, dapat magkaroon tayo ng oil price stabilization fund ulit. No, na may pondo, talagang earmark, parang PhilHealth. Earmark yung pondo. Hindi nyo pwedeng pakialaman. Hindi nyo pwedeng ilipat sa unprogrammed appropriations. Diyan lang yan. Lumobo man ng lumobo yan, walang makikialam dyan, walang lalabas dyan. 'Di ba? Hindi yan pwedeng ipautang kasi baka masuba. Dapat ganun ang polisiya diyan. Di baling lumobo yan. Di baling lumampas sa lagayan. Basta dyan yan. Unti-unti natin pupunuan yan. Pag nakuha na natin yung limit, stop muna. Basta yung limit, kaya nang mag-subsidy ng good for 1 year, tigil muna. Di ba? Pag nagalaw, saka pupunuan uli. I-replenish. Dapat ganun. Tapos magkaroon po tayo ng malaking tangke ng krudo sa lupa. Kung yung Japan ay meron silang malaking istaka ng tubig, baha, pag tag-ulan sa Japan,
Tapos unti-unti nila itong nire-release, di ba? Ang laki nun, yung parang parang dome, alam mo yung simbahan, yung ganon yung dome, ganon. Yung tao kakapiranggot na lang pag tumabi ron sa mga poste. Dapat magkaroon tayo ng ganon. And then, ang Petron merong refinery, sa atin sila bumili sa gobyerno. Ang Shell, bumibili lang naman ng Shell, ang Caltex, bumibili sila sa alam ko ang Caltex, Chevron, 'di ba? Mas ganun ang magandang gawin natin. O kaya naman, gawin na rin ng gobyerno, magkaroon na rin ng sariling refinery para doon sa mga kung gustong bumili ng finished products, then meron. Mainam kung meron tayong ganon. Yeah, that's correct. Mas malaki pa sa simbahan. Well, what I was talking about is the dome. Yung pinaka-ganon nyo, nakikita ko sa FB, ang laki. Dapat may ganon tayo eh. Petrolyo o crudo ang laman. Diba? Siyempre ilagay yan sa mataas na lugar. Wag doon sa mababa. Puta na pasukin ng bahayan. So pagka ganon, ako talagang sabi sa inyo, natapos na ang termino ni PBBM. Baka sasabihin ng taong bayan, gusto ko uli ng isa pang Marcos. Yung anak niya, pag ready na, sana maging presidente ng Pilipinas. Di ba? Yan. Meron pa naman time si PBBM para gawin yan. At ako, dalangin ko, wala nang mangyari pang pagtataas ng presyo bagkos rollback na lang ng rollback ngayon. Ganon. Okay? So, again, nanguna tayo sa pamamagitan ng polisiya nilang tatlo. Ito hindi pa inaalis yung o sinususpinde yung excise tax. Kasi kung yung excise tax po ay tanggalin nila pansamantala, ang mababawas sa presyo, 23 pesos. Ang problema, 300 billion pesos ang mawawala na pondo sa susunod na taon sa national budget. Saan yun hahagilapin? Di ba? Yun ang mga tinitimbang nila doon. Kasi ang mahirap, napagbigyan nga na wala yung excise tax, bumaba yung presyo, di ba? Ang problema niyan, pag ibabalik mo yung excise tax, marami na naman magwawala eh. Dahil sa bansang Pilipinas, ang nais sa mga Pilipino ritong nakatira, hanggat maaari lahat ng bagay libre. Di ba? Meron ba ang Shell ng refinery? Okay. Ano yun? Di ba hindi ko alam kung meron silang refinery. Alam ko si Petron, merong refinery. Di ba? Diba? Dapat wala talagang mambubuwaya diyan sa mga ayuda na yan pagka ganon. Kasi hindi tawag dito, walang taong hawak ng pera. Mapupunta doon pambayad doon sa mga oil companies. 'Di ba? Ganon, magkano increase namin? Sumatotal lang increase na sa 500 billion. O sige, sagot na ng gobyerno 'yan. 'Di ba? O di walang problema. Tapos meron tayong price freeze. Katulad doon sa South Korea, meron silang price freeze. Paano kung kailangan talagang mag-increase? Ito lang yung limit. O di sa ibang panahon nyo bawiin yung hindi ninyo nakuhang increase, di pa naman kayo magsasara eh. Di ba? Ganun eh. Pwede po kasi yung mga ganyan eh. Ano yun? Meron tayo dati dyan sa top 4 na malalaking tangke ng oil gas way back 1985. Andyan pa yung gas di po dyan sa Quiapo kasi laki yun ng building. Ganon sa may Quiapo? Sa banda dun. Diba? Kaso pinagbiling lahat ng mga, yun na nga na-privatize, diba? Pati yung Petron, putragis na yung binenta. Yung 40% natin dun sa Petron. Yan, pwede rin yan. Sobrang laki ng mga sahod ng mga senador at kongresista. Diba? Bawasan para maipantulong, pansubsidize. Okay. Yes, right. Maraming mga Pilipino buraot. Totoo yan. Gusto lagi, di ba, ayuda. Na umaaligaw-ngaw pa lang, balita pa lamang na may ganitong gulo. Tintek, nasa utak agad nila kita.
na ano, utak agad nila ay ayuda. Oh, ngayon alam ko sa Pandacan yung refinery. Nasa Laguna na yan, nilipat yan kung doon nagkakamali eh. Kasi pinipetition dati yan, residential area na. Kung ba't ba naman kasi hindi kinontrol ang gobyerno noon, panahon yata ni Cory yan. Oh, tama, panahon ni Cory Aquino, nagsimula na pati release tag-trend, lahat, pati bangketa, pwede nang tayuan ng bahay. Kaya maraming mga taga-probinsyang naniniwala na promised land ng Metro Manila, nagdagsaan dito. Ang ending, wala namang, hindi naman totoo, hirap lang ng buhay. Hindi na rin makabalik sa kanilang probinsya. Diba? Sabi nila, mas hirap pag bumalik pa doon. Yun. Meron kasi tayo dati na yung batas na krimen ang squatting. Panahon ni Cory Aquino, ginawa niya dinecriminalize yun. Ang katuwiran, walang squatter sa sariling bayan. Adi ayos. Diba? Yan, daki oh. Okay,